Ngayon naman ay ating tatalakayin ang Kabanata 10 ng Noli Me Tangere na pinamagatang ang bayan. At sa ibang salin, ang Kabanata 10 ay pinamagatan din namang ang bayan ng San Diego o ang San Diego. Ang kabanatang ito ay mahalaga sa pag-unawa sa historikal at sosyal na konteksto ng kwento. Ito ay nagbibigay liwanag sa pinagmulan ng bayan, ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan nito, at ang mga pangyayaring humubog sa kasalukuyang kalagayan ng San Diego. Ngayon naman ay ating tatalakayin at aking isasalaysay sa inyo ang maikling buod ng Kabanata 10 ng Noli Me Tangere. Ang San Diego ay isang bayan sa baybayin ng lawa na mayaman sa kabukiran at pagsasaka. Ang mga mamamayan nito ay kulang sa edukasyon at kaalaman sa pagninegosyo, kaya't madalas silang nalalamangan ng mga dayuhang Tsino. Isa sa may malaking impluwensya sa bayan ay ang simbahan kung saan ang mga mamamayan ay sunod-sunuran sa kanilang pamumuno. Bago mailipat si Padre Damaso sa ibang bayan, siya ang kura paroko sa San Diego. Ang bayan ay mayroon ding alamat tungkol sa isang matandang Kastila na bumili ng gubat sa bayan at kalaunan ay natagpo ang patay. Ang anak niyang si Saturnino ay nagsikap na ayusin ang naiwang ari-arian at siya ang ama ni Don Rafael, na naging dahilan ng pag-unlad ng San Diego mula sa pagiging nayon. Sa Kabanata 10 ng Noli Me Tangere ay may ilang mga mahalagang tauhan ang nabanggit. Unang-una sa mga tauhang ito ay ang mga mamamayan ng San Diego. Ang mga mamamayan ng San Diego ang pangunahing bumubuo sa bayan at nagsasaka. Ang pangalawa, Padre Damaso. Si Padre Damaso ang dating kura paroko ng San Diego. Ang ikatlo, si Saturnino. Si Saturnino ay ang ama ni Don Rafael na bumili ng gubat sa San Diego. Ang ikaapat ay si Don Rafael Ibarra. Si Don Rafael Ibarra ay ang ama ni Crisostomo Ibarra na naging dahilan ng pag-unlad ng San Diego. Ang pinakamahalaga namang tagpuan na pinangyarihan ng kwento ay ang San Diego. Ito ay ang isang bayan sa baybayin ng lawa na may malalawak na kabukiran. Sa Kabanata 10 ng Noli Me Tangere ay may ilang malalalim na salita na siya namang aking ibibigay ang kahulugan. Ang unang salita ay atipan. Ang atipan ay ang ibig sabihin nito ay lagyan ng bubong. Ang pangalawa naman ay baybayin. Ang ibig sabihin nito ay tabi. Ang ikatlo, bumulaga. Ang ibig sabihin nito ay gumulat. Ang ikaapat, kahangalan. Ang ibig sabihin naman ito ay kamangmangan. Ang ikalima, kura paroko. Ang ibig sabihin nito ay paring namumuno sa isang parokya. Ang ika-anim, luntian. Ang ibig sabihin nito ay berde. Ang ikapito, mapusok. Masiklabong damdamin. Ikawalo, masigasig. O ang ibig sabihin naman nito ay masipag. Ang ikasiyam ay matatas. Ang ibig sabihin nito ay malinaw. Ang ikasampo, nakaulinig. Ang ibig sabihin naman nito ay nakarinig. Ang ikalabing-isa, nangangalisag. Ang ibig sabihin, paninindig ng balahibo. Ikalabing-dalawa, napagsasamantalahan. Ang ibig sabihin nito, naloloko. Ikalabing-tatlo, nayon. Isang maliit na komunidad o barangay. Ikalabing-apat, simboryo. Ibig sabihin nito ay kampanaryo. Ikalabing-lima, taloktok. Ang ibig sabihin naman nito ay tuktok. Ikalabing-anim, uugoy-ugoy. Ang ibig sabihin naman nito ay gagalaw-galaw. May mahalagang aral, mensahe at implikasyon ang Kabanata 10 ng Noli Me Tangere. Ang una, kahalagahan ng edukasyon sa pag-unlad ng bayan. Ang kakulangan sa edukasyon at kaalaman sa pagninegosyo ng mga mamamayan ay nagpapakita ng kahalagahan ng edukasyon sa pag-unlad. Ang ikalawa, impluwensya ng simbahan sa pamumuhay ng mga tao. Ang malakas na hawak ng simbahan sa San Diego ay sumasalamin sa impluwensya nito sa lipunan. Ang ikatlo,
epekto ng pamumuno at pamamahala sa pag-unlad ng bayan. Ang pamumuno ni Don Rafael ay naging dahilan ng pag-unlad ng San Diego, na nagpapakita ng epekto ng mabuting pamamahala. Ang Kabanata 10 ng Noli Me Tangere ay nagbibigay ng mahalagang konteksto sa bayan ng San Diego, ang sentro ng mga pangyayari sa nobela. Ipinapakita nito ang mga suliranin, katangian at ang makasaysayang kinagisnan ng bayan na nagsilbing lunsara ng mga pangunahing pangyayari sa kwento. Ang kabanatang ito ay mahalaga sa pag-unawa sa mga dinamikong sosyal at politikal na bumabalot sa mga karakter at sa kanilang mga interaksyon sa isa't isa. At iyan ang kabuuan ng ating aralin. Nawa ay nakatulong sa inyo ang kabanatang ito.